So what kung magalit siya? So what kung mainis siya? So what kung gawin mo yung mga gusto mong gawin? Di ba? Bakit nakadepende ka sa nararamdaman niya kung ikaw naman ang leader ng relationship niyong dalawa? Dapat na-appreciate niya yung bawat bigay mo sa kanya o yung mga effort mo sa kanya. Hindi yung magkakaroon ng World War III at tinatanggap mo lang yon. Kasi the way he talks, parang tanggap niya na magkakaroon ng World War III. Kasi ang mangyayari nun, nagpa-function ka based dun sa emotions ng babae. Hey! What's up mga ropa? Ito po ang yung lingkod. Suplado mo to. Kung sawa ka na sa mga paulit-ulit na advice at mga pa-cute na mga diskarte at gusto mo ng totoong usapan tungkol sa attraction, relasyon at sa self-improvement, mga ropa, nasa tamang channel kayo. Kaya sit back and relax at huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel, mga ropa, para updated kayo sa mga bagong post natin. Panoorin niyo to, mga ropa. Mahal, nagugutom ka? Tinanong niya ako kung nagugutom ba ako. So, ibig sabihin lang nun, nagugutom siya. So, sasabihin ko na lang, gutom din ako. Gutom din ako, mahal. Anong gusto mo kainin? Hindi ko alam. Sabi niya, hindi niya alam. Pero alam niyo ba na ang mga babae madalas, hindi nila alam kung ano yung gusto nila, pero alam na alam nila kung ano yung ayaw nila. So, bibigyan ko Parang siya nasabi ko ng na to, option. Ano kaya, mahal? Mag-burger tayo. Pizza na lang. Sabi niya, pizza. So, yun talaga yung gusto niya at ayaw niya ng burger. Sige, pizza na lang. Ano, bili na tayo? Sabi niya, bili na tayo. Ibig sabihin nun, bumili na ako at dapat makabalik ako agad kasi kapag hindi, World War III. Sige, bili ako. Sige. So yun, mga ropa, paano nga ba iayain ng isang babae? Or paano nyo iayain ng girlfriend nyo? Or paano nyo malalaman kung ano yung gusto ng girlfriend nyo? Sinabi ko na to many times at nasabi na rin to sa live, at sinabi ko na rin to sa live natin many times. So pag inaya mo ang girlfriend mo, especially yung first date nyo, kailangan may idea ka na kung ano yung mga trip niya, kung ano yung mga gusto niyang puntahan, kung ano yung mga gusto niyang kainin. Para at least ma-surprise siya na you are listening very carefully sa mga sinasabi niya. You don't need to ask your girl. Kaya ito yung pinaka-crucial sa lahat kasi pwedeng magbago yung tingin sa'yo ng babae pag hindi ka pala nakikinig sa kanya. Importante sa babae yun, mga ropa. Yung nakikinig ka sa mga sinasabi niya, sa mga kinikwento niya. Importante sa babae, mga ropa, yung nakikinig ka or yung natatandaan mo yung mga sinasabi niya. Dagdag pogi points sa inyo yun, mga ropa. Kasi ibig sabihin, para sa kanya, may isang lalaki nakakaintindi sa kanya, nakakaunawa, at talagang umiintindi sa kanya. Pero hindi niya alam, ginagawa mo yun kasi gusto mo makaisa. O ginagawa mo yun para dagdag pogi points sa'yo. Tama? Anyway, syempre, we are creating attraction. So, kailangan mo talagang matandaan yung mga bawat sinasabi niya. So yun, mga ropa, pwede nyo mapag-usapan yung mga pagkain, lugar na pwedeng part ng conversation nyo. Kaya nga, wag na wag nyong kakalimutan kung ano, let's say, pumunta siya sa isang lugar, let's say, sa mall. Tapos na-share niya sa'yo, minute niya yung kaibigan niya, saan sila kumain, nasarapan ba siya. Yun, sa pamamagitan nun, pwede mo malaman kung ano yung kinain niya, kung favorite niya ba yun, di ba? Or kung ano yung kinikrave niya. Yan. Let's say, sinabi niya, pumunta kami sa dito sa may Italianis, nagpasta kami. Ano kinain mo doon? Yung carbonara lang. Favorite mo ba yun? Yes, favorite ko yun, pero may kinikrave nga ako eh. Ano ba yung kinikrave mo? Gusto ko sana yung ramen eh. Kaso wala doon sa pinuntahan namin eh. Yan! So at least meron ka ng may sinabi niya na sa'yo. Bakit favorite mo ba yun? Oo, gusto ko rin yun eh. Masabaw kasi akong tao eh. So sinabi niya, masabaw siyang tao, di ba? Pwede ka mag-joke. Ano pwede mo i-joke? Masabaw kang tao, pero hindi ka naman sabaw kausap. Okay, sinabi niya, masabaw kasi akong tao eh. Okay lang yan, at least hindi ka sabaw kausap. Teasing, di ba? So, merong asaran, merong anuhan. Kasama na rin yun sa pakikipag-flirt mo sa kanya. Gets? So, pag nalaman mo na favorite niya yung ramen, tandaan mo na kagad, di ba? Yun lang yung mga favorite mo. Mahilig ka talaga sa Japanese food. Oo, tsaka yung mga sashimi, sushi. Gustong-gusto ko yun eh. Bakit naging favorite mo yun? Hindi ko alam, basta nasasarapan ako sa kanya. Yan, di ba? Unti-unti na nagsishare yung babae sa'yo. So, pag nagsishare na yung babae sa'yo, lagi mo tatandaan yung mga gusto niya. Di ba? Para next time, let's say for example, nagkita kayo, after a week, pwede mo siyang dalhin doon. Hindi mo na kailangan tanungin. Kasi may idea ka na eh. Di ba? Kung ano yung gusto niya eh. So, masusurprise pa siya. Kaya hindi nyo na kailangan tanungin yung chick nyo or yung nyo kung saan niya gusto kumain. Kasi it's your job to find out. Pero kung mga ganitong tatanungin mo pa, gusto mo ng pizza, gusto mo ng burger,
Tapos yung kailangan makauwi ka kaagad kasi magkakaroon ng World War III. What the fuck? That's a fucking toxic relationship. Yung aawayin ka kasi late ka. Dahil lang, kumbaga binilan mo na nga ng pagkain, inaaway ka pa. Diba? That's BS mga ropa. Yung mga ganitong setup ng relationship, wag kayong papayag sa ganito kasi hindi kayo makapag-function or hindi mo or mahirap i-apply yung pagiging masculine mo pag ganito na iniisip mo kaagad yung may World War III pag na-late ka ng bili ng food. Hindi ganun mga ropa. Dapat na-appreciate nyo yung mga ginagawa mo. Dapat na-appreciate nyo yung bawat bigay mo sa kanya or yung mga effort mo sa kanya. Hindi yung magkakaroon ng World War III at tinatanggap mo lang yon. Kasi the way he talks, parang tanggap niya na magkakaroon ng World War III. Kaya dapat mabilis siya kumilos. Hindi ganun, ropa. Kasi ang mangyayari nun, nagpa-function ka based dun sa emotions ng babae. Based dun sa mood ng babae. Based dun sa kung anong nararamdaman ng babae. Hindi ganun. Tandaan mo, sinilang ka sa mundong ito na nag-iisa. Kung ang magulang mo, sinasagot mo. Kung ang magulang mo, binabaliwala mo yung mga sinasabi nila or sumusuway ka sa mga sinasabi nila. Tapos sa babae mo, para kang tanga or para kang aso na sunod-sunuran sa kanya. That's bullshit. Ito yung mga nakakainis at nakakadiring ugali ng isang lalaki sa babae. Yung sinasamba nila yung babae na nilalagay sa pedestal na yes, masarap sa pakiramdam ng babae yun kasi nga they feel more princess or like a princess pero hindi ganun ang tamang way how to attract women. Gets? Kumbaga, pag lagi mong binibigay yung mga bagay na gusto niya na hindi niya na-earn tapos nagpapaka-aso-aso ka pa, so, ano tingin mo makikita niya sa'yo? Kaya karamihan ng relationship na ang lalaki nagpiplease sa babae, ang babae hindi siya nire-respeto. Okay? O yung girlfriend niya hindi siya re-respetuhin. Kasi nga, siya mismo naglagay dun sa situation na yon. Ulitin ko, pag ikaw mismo naglagay sa situation na isa kang aso sa relationship or ikaw yung sunod-sunuran, hindi ka marunong mag-lead, gusto mo lang siyang i-please, binabase mo sa mood niya, lahat ng kilos mo, sa bawat galaw mo, hindi ka lumalabas ng bahay, hindi ka nagbumotor, ayaw mong gawin yung mga hobbies mo, it's because you want to avoid na magalit siya or mainis siya sa iyo. Yaan ang mga kasuputan na ginagawa ng karamihang kalalakihan. Yung takot, magalit ang girlfriend nila. So what kung magalit siya? So what kung mainis siya? So what kung gawin mo yung mga gusto mong gawin? Di ba? Bakit nakadepende ka sa nararamdaman niya kung ikaw naman ang leader ng relationship niyong dalawa? Okay? So ano tayo gawin natin dito? Stop bullshitting yourself or stop acting like a girl na hindi marunong mag-lead pagdating sa relationship niyong dalawa. You are a fucking man na alam mo sa sarili mo na kaya mo mag-lead. Pero ang problema sa'yo, dahil gusto mo siyang i-please, dahil wala kang option, dahil takot kang mawala siya, so gagawin mo lahat kahit magmukha kang tanga. Hindi ganun mga ropa. You are a fucking man. You know how to lead. First is, lead yourself. Lead yourself sa mga bagay na gusto mo para madaling impluwensyahan ang babae na pinili mo. Okay? So yun lang mga ropa. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back mysterious mga ropa. Stop recording.